Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kasabay ng mga mata ng dalawang tao, dahan-daang pumasok ang Aaron. Nihilism, napakaraming bagay, may leisure time ang batang ito para pumunta rito. Kakaibang sabi ng unang boses. Anong ginagawa ng batang iyon? Sa oras na ito, pumasok si Aaron at may sinabi sa dalawang matanda. Maya-maya, lumabas ang dalawang matanda na may dalang maliit na kakaibang hayop. Pagkatapos noon, pumirma ng kontrata si Aaron sa kakaibang hayop na iyon. After that, umalis na siya. Bumalik sa kuweba, tumingin si Aaron kay Xiaobei at tumingin kay Ivory. Medyo kinakabahan siya. Gayunpaman, pagkatapos humigop ng kanyang bibig, sinisira niya lamang ang kontrata na pinirmahan niya sa espiritu. Ang susunod na segundo, ang Aaron ay pumasok muli sa 8 kaparangan na mundo, at nahanap ang dalawang matatanda ng leon at tigre ng napakabilis. Sa harap ng dalawang matanda, ang kakaibang hayop ay malubhang nasugatan, ngunit ito ay buhay pa rin. Nako, itong batang ito, napakabilis pa rin ng pag-ikot ng utak. Sinasamantala ang pagkakahiwalay ng dalawang mundo, sinubukan niyang sirain ang kontrata sa pagitan ng tao at ng alagang hayop. Bagamat hindi niya alam ang katotohanan, makakahanap siya ng paraan ng hindi sinasadya. Oo, sa sandaling masira ang kontrata, mamamatay kaagad ang halimaw. Gayunpaman, ang instant na kamatayan ay nasa panahon ng 8 mundo, at sa 8 kaparangan na mundo, ang instant na oras ng kamatayan ay lalakas ng husto. Pagkatapos ng lahat, ang 1 segundo sa mundo ng 8 direksyon ay ganap na naiiba sa aklat ng 8 immortal. Tuldok, 2 boses ang malumanay na ngumiti. Hindi nagtagal, lumabas muli ang Aaron. Di nagtagal, isang mas malaking grupo ng mga kakaibang hayop ang pumasok sa 8 ligaw na libro. Karamihan sa mga kakaibang hayop na ito ay mga alagang hayop sa gamot na God Pavilion. Malinaw, ang mga pang-eksperimentong resulta ng Aaron ay nagbigay sa kanya ng mata at pansamantalang solusyon. Ang natitira ay kung paano pagalingin ang mga kakaibang hayop na ito sa pinakamaikling panahon. Dahil dito, nataranta ang Aaron. Umupo siya sa harap ng bahay na kawayan at nag-isip ng mabuti. Nagbuhos si Ivory ng isang basong tubig at inabot ito kay Aaron. Binalik niya ang tingin kay Hanayan, na nakikipaglaro kay Xiaobei sa bahay ng Yanzo, at tinapik ang balikat ni Aaron, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Kinuha ni Aaron ang tasa at hinigop ito ng malumanay, kung mapunit ng Yao Shen Pavilion ang kontrata, mamamatay ang malaking bahagi ng mga kakaibang hayop dito. Hindi ko na kailangang hilingin sa kanila na tulungan ako. Gusto kong makita silang lahat mamatay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ivory at sinabi ni Aaron, ang mga kakaibang hayop na ito ay sinadya upang tulungan ako, kaya lumabag sila sa kalooban ng Panginoon at nasa panganib ngayon. Kung hindi ko sila mailigtas, gagawin ko. Naiintindihan ko. Magiging guilty ka niyan. Nag-aalala si Ivory. Tumanggo si Aaron. Ngayon na ang lahat ay handa na, mayroon lamang isang paraan upang gamutin ito. Nga pala, paano ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang? Matagal na silang nagtitipon. Nag-aalala si Ivory. Aaron malumanay disdained isang ngiti, wala, huwag mag-alala, hayaan silang maghintay upang pumunta.
Ang mundo ng lahat ng direksyon. Lumipas pa ang ilang oras. Ang mga nagtitipon na disipulo ay inaantok na, ngunit si Qin Shuang ay nasa pangunahing bulwagan, at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa tuwing ang isang disipulo ay hindi maiwasang magtanong kung kailan magsisimula, ang sagot ni Qin Shuang ay hindi pa dumating ang oras. Ganun pa man, ang mga alagad ng nihilismo ay lalong ikinainis ng grupo ng mga disipulo ng Yaoshen Pavilion sa paanan ng bundok. Nakatitig sa harap ng bundok, mula sa konsentrasyon, hanggang ngayon ang mga mata ay kulang sa balat na inaantok, halos makita ng mga mata ang multo. Sa gabi, ang malamig na hangin ay dumaan, at ito ay napakalakas. Isang grupo ng mga disipulo ang nagbalot ng mahigpit sa kanilang mga damit. Dam, hindi mo ba sinasabi na ang gang ng mga asong babae ng nihilismo ay gustong salakayin tayo anumang oras? Hating gabi na, bakit hindi pa ito nangyari? Sino ang nakakaalam? Marahil ito ay halatang maling balita, hindi ito ang unang beses na naloko si Commander Ye. Tuldok, sinong nagsabing hindi? Shit. Sa main account, malamig ang mukha ni Ye Gotcheng. Hawak niya ang tasa sa isang kamay, at ang kanyang mga ngipin ay nakadikit. Hating gabi na. Hating gabi na. Bakit hindi gumagalaw ang Aaron? Damn, hindi na tayo makikipaglaro sakin. Shofeng Long old in situ pace, galit na si Shoudaw. Napakawalanjiya ni Aaron. Ano ang tingin mo sa amin? Maging unggoy ka. Nagalit din si Elder Wufeng. Murang galaw lang talaga ang magagamit ng basura. May isang matigas, si I don't kill this son of a bitch. Hindi tinatanggap ni Elder Liu Feng ang parehong paraan. Sumimangot si Huyan at galit na sinabi, nandito siya ngayon. How dare you kill him? Biglang lumiit ang ulo ni Elder Liu Feng. Kung manggahas siya, nagsimula na ang nihilist. Natapos si Huyan, sinabi ng matanda sa Shofeng sa oras na ito, bagamat inilabas ng Aaron ang balita. Ngunit ang hukbong sumusuporta sa pamilya na nakatalaga sa bundok ay hindi gumalaw magdamag, ito ba ay talagang maling balita? Isang putok, ang buong tasa sa mga kamay ni Ye Gotcheng ay naging mga piraso. Galit na hinampos ni Ye Gotcheng ang mesa, Dam, sayang lang ang Aaron na ito, ngunit paulit-ulit niya akong pinahiya. Marami akong kinukulit ngayong gabi. Gusto ko talagang inumin ang kanyang dugo at kuhaan ang kanyang mga litid. Master, oo. Sandali sa oras na ito, biglang tumunog si Huyan. Nang matapos si Huyan, yumuko siya at mabilis na pinayuhan, ang nakabukod na lungsod ay napakahalaga. Kapag ang mga tropa ay naatras, kung sakaling ang pag-atake ng Aaron, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sumimangot si Ye Gotcheng. Ang sinabi ni Huyan ay hindi makatwiran. Elder Marshal Brother Huyan, masyado ka bang maingat? Ang hukbo ng pagsuporta sa pamilya sa bundok ay hindi gumagalaw, at ilang oras na kaming naghihintay. Sa kasalukuyan, kami ay pagod na pagod, at ang aming mga alagad ay may maraming reklamo. Kung nagpatuloy tayo sa ganito, natatakot ako na hindi tayo matatawa ng commander na si Chen, at mapag-alitan tayo ng palihim ng ating mga alagad. Bulong ni Shofeng Elder. Oo, kung sasabihin ni Commander Chen kay Wang Zunzi ang tungkol sa mga bagay na ito, ano ang iisipin ni Wang Zunzi sa ating malungkot na lungsod? Sigurado akong mararamdaman natin na tayo ay isang malungkot na lungsod na walang utak. Kung ang kaaway ay magbibigay sa atin ng kaunting mensahe, magkakaroon tayo ng isang gabi sa Fort Top, hindi rin nasisiyahan si Elder Wufeng. Ang lahat ng mga taong ito ay mas mahal ang mukha, lalo na pagkatapos na sundan si Ye Gotcheng. Obvious naman na mataas ang sweldo ni Wang Wanzi dito. Gusto niyang magpahangin ang hangin at magpaulan ng ulan. Higit pa rito, bakit ka sumuko kay Ye Gotcheng? Hindi ba gusto mo lang maging mayaman at mapagmataas? Natural na ayaw nilang tiisin ang kahihiyan ng gang na pinamumunuan ni Chenda. Tumanggo si Elder Liu Feng, oo, malungkot na lungsod, palaging binibigyang importansya ka ni Wang Wanzi. Iniisip niya na ikaw ay bata, matalino at napakatalino. Kung kailangan nating pumunta sa parehong lungsod ng 2 beses, madidismaya si Wang, nanalo siya diba? Kayo naman, galit si Huyan. Kung ikukumpara sa 3 matatanda, ang higit na pinahahalagahan ni Huyan ay hindi lamang ang kasalukuyang kaluwalhatian at kayamanan at kayabangan, kundi pati na rin ang hinaharap. Gusto niya ng kapangyarihan. Lonely City, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Sa kasalukuyan,
ang pinakamahalagang bagay ay ang panatilihin ang gabing ito. At least, ito ang ating pangunahing layunin, hinimok ni Wuyan. Hanggat sila ay nababantayan ng maayos, hindi magbabago ang posisyon ni Ye Gucheng. Ito ang kanilang pangunahing ulam. Ngunit kung ang Aaron ay palihim na umaatake, ang mga kahihinatnan ay magiging napakahirap. Saglit na nag-alinlangan si Ye Gucheng. Para sa kanya, ang mukha ay isang napakahalagang bagay, at ang pangungutya ng ibang tao ay lalong hindi katanggap-tanggap. Siya ay mapagmataas at malayo, at hindi kayang tiisin ang pangungutya at pang-iinsulto ng kanyang mga kasamahan. Ang gusto niya ay ang paggalang at lubos na paghanga ng libu-libong tao. Hindi niya matiis na kinukutya ni Commander Chen, na kadalasang nasa ilalim niya. Gayunpaman, masakit din ang mga salita ni Wuyan. Sa oras ng dilema, bigla akong nakarinig ng sigaw sa labas ng tent. Pahayagan. Pagkatapos ay sumugod ang isang disipulo. Bago siya makatayo ng matatag, ang disipulo ay direktang lumuhad sa lupa nang may pagkawalang galaw. Malinaw, ang bagay ay masyadong apurahan. Anong problema? Malamig na tanong ni Ye Gucheng. May nangyayari sa nihilismo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga matatanda ng Shofeng at Wu Liufeng ay natigilan at mukhang namutla, habang si Wuyan ay nakakuyom ang kanyang kamao at kumaway. Totoo iyon. Agad na tumayo si Ye Gucheng, magulat ka agad. Oo, huminga ang disipulo. Ngayong gabi, inutusan ni Aaron si Qin Shuang na tipunin ang mga disipulo ng nihilismo, ngunit walang utos ng master. Maraming tao ang naghihintay doon. Gayunpaman, ilang minuto lamang ang nakalipas, nagsimulang kumilos ang lahat ng mga alagad ng nihilismo. Panipi, aatake ba? Sila. Sumimangot si Wuyan at sinabi. Hindi, narinig ko na pinapunta sila sa garden ng gulay na nihilistic pick. Sabi ng disipulo, guard-ina ng gulay. Si Ye Gucheng at ang kanyang barkada ay may malaki mga mata at maliliit na mata. Ano ang ginagawa ni Aaron sa kalagitnaan ng gabi? May mga alagad sa istasyon ng pulisya na pumunta sa hardin bunganga at labis na naguguluhan. Panipi, narinig ko na hiniling sa kanila na mangolekta ng mga gulay at halamang gamot sa hardin. Sa unang pagkakataon na narinig nila ang tungkol sa pagpunta sa hardin ng gulay sa kalagitnaan ng gabi upang mamitas ng mga gulay at mangolekta ng mga halamang gamot. Ay nalito, baliw ba si Aaron? Ipunan ang lahat ng mga alagad upang mamitas ng mga gulay at mga halamang gamot. Ano ang gagawin niya? Panipi, biglang ngumiti si Elder Wolfeng, tinatayang alam ng Aaron na siya ay lubhang mapanganib, kaya't pumipili siya ng butil at mga panggamot na materyales sa oras upang labanan ang susunod na labanan. Gayunpaman, paano niya nalaman na mayroon pa tayong mga reinforcements sa walang kamatayang dagat? Sa sandaling dumating ang mga reinforcements, sila ay mawawasak, at hindi sila makakain ng labis. Panipi, sinabi rin ni Elder Liufeng na may malamig na ngiti, sinabi ko na ito ay maling balita sa mahabang panahon. Masyadong maingat si Elder Marshal Brother Wuyan sa kanyang trabaho. Sa dinami-dami natin, how dare he go down the mountain? Buti na lang nadala kami sa kanya nang hindi sinasadya, at hayaan siyang makakuha ng kaunting bargain. Panipi, bahagyang tumanggo si Ye Gucheng. Totoo ang sinabi ng tatlo. Okay lang maglaro, pero mura lang ng kaunti, siya upang manalo sa pamamagitan ng mga taktika na iyon. Ano ang ginagawa ni Aaron nang maingat na tinanong ni Wuyan ang kanyang mga alagad? Pagkatapos nito, isinama niya ang kanyang asawa at anak na babae sa bahay upang magpahinga, ngunit hindi siya lumabas. Sabi ng alagad, sumimangot si Wuyan, malapit na ang digmaan, nakatulog ng matiwasay si Aaron, paanong medyo hindi ka panipaniwala, sigurado ka bang nagpapahinga siya? Sa halip na pumunta sa ibang lugar. Panipi. Palaging may ilaw sa bahay ni Aaron. Hindi ito lumabas hanggang hating gabi. Ito ay isang ulat mula sa Tuwei. Nang marinig ito, si Elder Shofeng ay agad na nagbigay ng isang pipeng ngiti, Kuya Marshal Brother Wuyan, kita mo, sinasabi kong masyado kang nag-aalala. Oo, ang Aaron ay mabangis, ngunit siya ay isang tao lamang na sinalakay ni Lin Chan pagkaraan ng 2 araw, siya ay pagod at nais na magpahinga kaya't naglabas siya ng isang bomba ng usok, na nagpapagod sa amin at natakot sa pag-atake sa kanya para sa mga susunod na alagad na namimitas ng mga gulay sa kalagitnaan ng gabi, ito ay isang laro lamang.
Ibinaba ni Elder Wolfeng ang kanyang puso at nakangiting sinabing, dapat sabihin na ang Aaron ay talagang matalino, at siya ay isang kahangahangang tao sa mga tuntunin ng diskarte. Pero yun lang. Nakangiting sabi ni Elder Liu Feng. Tumanggaw si Ye Gacheng. Hanggang ngayon, mas matatag siya. Ngayong nalaman na ang tunay na intensyon ni Aaron, maaari niyang ihinto ang pagkawala sa oras. Tumingin siya kay Wu Yan, at si Ye Gacheng ay naghihintay sa kanyang opinyon. Si Wu Yan at nag-isip sandali, at tatanggo na sana, nang biglang may ingay sa labas ng tent at ang iba pa ay nagmadaling lumabas tumangala sa langit, isang streamer ng liwanag ang kumikislap, at sa buong tent, diretso sa direksyon ng base camp, at sa wakas, mas malayo, iyan ay. Hindi ba iyon Aaron? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.